habang nag-aayos nga ako ng wrapper, so ayan, dahil hindi nga ako nakapagtinda ngayon, nagpadala ako kay ate kanina ng wrapper dahil hindi nga ako nakapunta ng palengke. So nag-voice over na lang nga pala ako dahil sobrang maingay dito sa bahay. Lagi naman araw-araw maingay, parang nasa palengke. So ayan, yung baby ko sa tiyan, parang may kasuntukan sa loob kasi habang inaano ko, pinaghihiwalay-hiwalay ko yung mga wrapper. Grabe, sobrang likot niya. Tapos hindi siya matigil-tigil sa ginagawa niya. Ewan ko bakit ganyan. So siguro ganyan daw siya kasi nga sobrang healthy daw po siya. So kaya siya galaw ng galaw. So hindi daw mabahala pagka ganyan galaw ng galaw siya dahil healthy daw po yung bata. So kararating lang ni ate, ginawa ko na yung wrapper kasi mamaya-maya magsasaing na ako ng bigas na malagkit kasi bigas na malagkit yung babalutin ko dyan, tsaka saging. So may saging akong tira kasi yung ibang saging ko sira-sira. So kukunti lang yung nakuha ko, hindi ata. So bawi lang siguro yung binili ko doon, yung ibinili ko doon sa saging. So kaya ibebenta ko na rin yun para mabawi lang yung ibinili ko sa saging kasi binibili ko lang din yun dahil wala nga kaming saging and wala rin man kaming sagingan. So saan kami magtatanim ng saging? So ayan, nire-relax ko yung katawan ko dahil yung tiyan ko sobrang likot, ikot ng ikot, sipa ng sipa. So minsan masakit, nagugulat ako kapag sumisipa siya. So sabi ni nanay, nakadapa daw siya kaya lagi minsan yung sa ribs ko laging mas. Ngayon lang ako nakagawa ng turo na saging dahil kanina lang nakabili sa atin ng wrapper ko. So kunti lang yung nakuha ko sa saging kasi puro sira sila, puro nangitim. So kailangan, hindi naman siya totally kaya lang yung siya, nainitan siguro kaya ganoon. So ganoon daw kasi pag nainitan yung saging, pag nasa pa, yung hindi pa siya kinuha tapos naubos na yung mga dahon niya. So ganoon yung kakalabasan niya. So, ito na yung nagawa ko. Kukunti lang talaga siya. Ayan. Hindi pa bawi yung ko dito. Hindi pa bawi yung puhunan yung pinambili ko dito dahil puro sira nga. Tapos kinain pa ng manok yung iba. So, naisip ko nga hindi na ako bibili ng saging kasi ganito nga yung nangyayari, sira siya pagka nahinog na. So puro na lang siguro yung ituturon ko, puro malagkit na lang. So maganda na yun kasi bibili lang ako dun sa palengke o di na ako magpapahinog. Kaya lang di na ako makakagawa ng banana chip kapag di ako bumibili ng saging. Sa ngayon di ako nakakagawa dahil yung hilaw tong mga to, tinatamad ako. Tapos naiinitan yung tiyan ko kasi matagal ako masyado sa apoy kapag banana chip yung gagawin ko. Ayan, so ganyan lang siya kalaki. So 5 pesos isa ang benta ko nito sa school. Out 3 sa mga idang. Ayun, so magluluto na naman ako ng malagkit para sa sa turon, rice turon. Ang kaya lang tinatanggal lang, wala akong apoy, so kailangan ko muna maghaling para may apoy ako. Makati yung tiyan ko. Parang may may nangagat na Marami kasing may mga hanep kasi dito sa bahay namin kaya sobrang dami, kaya ayan medyo madami akong kati-kati. Nanoon dami nangagat. May mga hanep, yung kuto ng kuto ng manok. Sobrang dami. Naghahanap na naman ng makain yung baboy ko. Kanina kakapakain ko lang sa kanya. Tapos ngayon, na naman siya. Pag may nakikita kasi siyang tao, so nanghihingi siya ng pagkain. Tinatanggal-tanggalan ko yung mga abo dito kasi sobrang dami. Natambak na, ang taas na naman.
Ang taas na ng abuhan dahil sa daming abo. Sa abo na yung kahoy na nilatatak. Kailangan tanggalin para malinis siya. Tsaka maano siya, pag nahamahangin nililipad siya kapag maabo. So mapupunta sa niluluto. So kailangan ko na magtinda bukas dahil dami na naman naming utang. So utang na naman si Angelo sa tindahan ng tita niya. So utang niya is sa 40 pesos na kanina. Utang na naman sa binayaran ko lang yung utang niyang 35, may 40 na naman. Yan yung magastos namin buong araw. So wala pa yung ulam doon. Pag kasama pati ulam namin, buong araw, nasa 200 plus. O magto 200. Ganun. Kasi minsan nagtitipid din ako. So minsan, nag-uulam na lang ako ng bagoong, ng tuyo para tipid kasi kung laging ulam yung hanap, so hindi kaya. Kaya minsan nag-aano na lang talaga ako. Pero yung bagoong na niluto ko, so tinitinda ko. Masarap yun kasi ginisa ko siya. Balak kong dalhin sa school, kaya lang hindi ko nadadala-dala kasi nga mabigat yung dala ko, yung paninda ko kasi lalo na pag may turon, may banana balls, so mabigat masyado. Ko siya matanda. So, ito na yung kanin na malagkit. Ayaw ka man din ng sodor. Higam kayo? Grabe, bilog. Ayan yung kanin na malagkit. Ayan. So, alas 3. Mag-alas 4. Mag-alas 4 na pala. So, tamang-tama. Mamaya maluluto yan. So, dediretso ko na siyang balutin. And then, para pang ilang araw na yan. So, 5 baso yung niluto kong, yung sinain kong bigas na malagkit. Ayun, so naluto na yung aking malagkit na kanin. So, kailangan ko na siyang palamigin dahil maya-maya, ko siya. Lalagyan ko na naman siya ng condense. Yung plain lang na condense. Hindi na ako naglagay ng ube kasi parang hindi yata siya nagustuhan ng mga bata. So, pagkatapos ko siyang lutuin ng tubig, tsaka lagyan ng konting asin. So, ayan na siya. Ano ko naman siya. Sasalin ko siya sa kawali. So, hindi masyado maalat. Sasalin ko siya sa kawali. Tapos, lagyan ng isang lata ng condense. And then, babalutin ko na siya ng wrapper. Tapos, bukas ng umaga na ako magluluto. So, may taron ako na malagkit at saka saging. So, yun lang.